Lactopapi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilimnon alang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi, ilimnon nito kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopapi, tambal nga pagkaan nito basta, okay? Diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lactopapi, mapaitin na. Lactopapi, kanunaya. Lactopapi, masaligan na. Dali na. Mag-Lactopapi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lactopapi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lactopapi. Hindi ka nunaya. Lactopapi taluwas. Sige na. Lactopapi. Kang happy. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi. Mag-Lactopapi. Bring health into your home. Ako si Tita M, Anchor Woman sa programang aron ang lungsod masayod mag-Lactopapi aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Glain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, mundang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga Lactopapi, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa Lactopapi tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lactopapi kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lactopapi tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Chika og advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero.
padayon sa pagpakabana. Mayong udto sugbo og welcome sa atong programang Chika o Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live na ta mga kabantay sa atong official Facebook page nga Bantay Radyo Cebu. Ako ang inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Bakero. Sa matag pulong nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga ato masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw kaniyo tanan og welcome once again sa Chika og Advokasya. Kung asa na ay chika, solusyon og advokasya para sa tanang Bisaya. Sa dili pa nato sugdan ang atong exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga maoy nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. We have DYPS, BT Radio diha sa Tuburan. And of course, DYAJ One Heart Radio diha sa Samboa. Mayong udto niyo diha mga kabantay ug amping kamo kanunay. So karon usa sa trending kaayo nato nga topic no. Mauni nga katong nasampulan jud no nga estudyante dito sa Argao. Kayo lagi di jud nato pwede himuong joke no. Ang kaning bomb threat. Kana mingon kag sige labti na kumbag naraban na bomba. Oh, with that simple statement, pwede ka makasuhan. Maski pag yung kag joke na. Or joker gyud ka nga pagkatao, no? So dili pwede himuong joke mga kabantay ang bahin sa bomba o bisan unsang klase sa pabuto. Kay kini naghatag og matuod nga hulga sa seguridad sa publiko. Na magbugna nagkalisang panic no ug makalangan sa operasyon sa mga serbisyo ingon man mga negosyo. So bisan pamatud-an nga walay tinuod nga bomba maski pag ma-proven pa na mga kabantay nga di tinuod nga nay bomba, ang pag-ingon o paghimo og komedya bahin niini nagkinahanglan gihapon og investigasyon o pag-evacuate sa dapit alang sa kaluwasan sa tanan, no? So dili jud ay tanang joke kataw-anan, no? Kay ang ubang joke mapriso gid ka, no? So ngano makaingon man ta nga violation na siya tungod na ay balaod nagpaluyo ni ining ing-ani nga matang. Muna gitawag na itong Presidential Decree 1727. Ang Presidential Decree 1727 mas nailahan nga sangan nga bomb threat law. Klarong nagdili og nagpunting nga usa ka krimen ang tuyo o bisan gali ang dili tinuyo apan buhat nga pagkaylap og bakak nga impormasyon kabahin sa bomba. Okay? Ang gidili sa balaod, unsa may gidili sa balaod? Nagdili sa pagpakatap og bakak nga impormasyon o kanang gitawag na tog hulga bahin sa pagboto sa bomba, pulbura og bisan og uban pang kapareho nga explosives gamit ang pulong sa bakba, sulat, telepono, radyo o any other kinds of communication. Okay? Maski pa gibutang ta wala ko intensyon, chief nga manghadlok. Joke ra gito kay joker man ko nga pagkatao. Ubos sa PD 1727 dili valid nga depensa ang pag-ingon nga joke ra o walay intensyon nga manghadlok. Kay ang mismong paghimo o paglitok sa salaod, tinuod man o baka kriminal na nang daan. Kay kahibaw ka ang tao magpanik yun na makadungingon og na ay bomba o na mo buto, di ba? Unsa may silot ana ang makalapas niini mahimong magatubang sa silot nga. Of course, pinakauna pagkapriso hangtod unom ka tuig. Unsa pa, aside sa mapriso ka makamulta pagyud ka 40,000 o depende sa ipahamtang sa korte. Nya ang kaning kasuha dili pwede piyansahan non-bailable samtang nagpadayon ang pagprocess batok sa imong violation o sa imong salaod. Okay, pangutana, nenangutana. Naana ba'y nasampulan og nakasuhan ini? Oo, daghan nagyug nakasuhan og nadakpan sa nasod tungod sa paghimo og bomb joke sa mga public places og mga transportasyon. Kay unsay pinaka number 1 gyud nga suki ani mga bomb threat airports, di ba?
kanunay adunay madakpan, especially diri sa Mactan Cebu International Airport at even sa Ninoy Aquino International Airport. Adunay mga pasahero nga naghimo og bomb joke sa airport. No, security screeners o sa sulod mismo sa eroplano nga perting pagkalangan sa biyahe kay gidiskarga tanang bagahe og kuan kanang pang-aristohon, no? Ang mga kaning mga jokers, mga bomb jokers. Naapunta sa mga malls o mga eskwelahan, no, na mga insidente. Diin ang mga estudyante o mga bisita sa usa ka mall nagpost sa social media o nagsinggit o bahin sa bomba. Sila gilayon nga gidala sa kapulisan o gipasakahan og kaso ubo sa Presidential Decree 1727. So, kaning nga balaura naani sa strict enforcement. Kaya sa Pilipinas, aduna tay zero tolerance policy. No, na ay zero tolerance policy ang PNP, Philippine National Police, o security agencies sa tanang pampublikong pasilidad bahin sa bomb threats o bomb jokes. So, kung makahinumdo mo, gibalita kagahapong adlaw nga gipasakaan og kaso ang usa ka 20 anyos nga first year college student. Human kini madakop tungod kay giingong nagbinuang kini og bomb threat while ang iyang bag gi-inspeksyon sa security guard, no, in one of Argao's universities, no. So nahitabo ang insidente sa entrance mismo sa university. Diin gi-check sa security guard ang bag sa student. So samtang gihimo ang routine security inspection, nihirit ang maong estudyante nga basin adunay bomba sud sa akong bag ha, nya mo buto. Of course, giseryoso sa security guard ang maong pamahayag o gipugnan ang estudyante. No, karong mga panahon na di na gyud mo kumpiyansa sa ato ang mga security guard. Kanang mga nagbantay sa mga nitabang o bantay diha sa ganghaan sa ato mga eskwelahan. Dili na sila mo kumpiyansa because of the recent events, no, sa atong mga eskwelahan that would involve violence, no, sa nga maka-apekto sa ato ang mga estudyante o atong mga maestra. Mao nang gipahibalo dayon sa guard ang Student Affairs Office about sa bomb joke. O nitawag dayon sa kapulisan ang Dean of Student Affairs tungod sa kaseryoso sa maong insidente. No, so it was dealt with seriously maski pa nag-joke lang ka. O sige, inspeksyon na akong bag. Basta na bombardiya bubuto. O mao na hinungdan, 'di ba? Mao nang gitugyan ang maong estudyante ngadto sa kapulisan para sa tukmang aksyon. So ingon si Police Staff Sergeant Mark Anthony Dikdikan, ang investigador sa Argao Police Station, nga gisangat na ang kaso batok sa nahiskutang estudyante kagahapon. Sa maong estudyante, giingong nakalapas sa Presidential Decree number 1727 katong atong gihiskutan kaganina nga nagpinalay sa malisyosong pagpakatap o bakak nga impormasyon kalabot sa bomba or any kinds of explosives. So pahinumduman sa kapulisan ang publiko nga ang pagbinuang kabahin sa bomba seryosong paglapas ilabi na kung kini himuon sa airport, pampublikong transportasyon o even sud sa eskwelahan. Kay mo nang nanawagan ng eskwelahan nga tahuron ang ilang mga security guards mo cooperate sa inspections ug ang pagsunod sa tanan nilang security protocols. Kay kana tanan, these things are all in place para sa smooth nga pagsud sa mga estudyante na inisud sa eskwelahan. Ang tanang bata will feel safe kana na sila sud sa eskwelahan. Okay? One careless remark can cause fear, panic, disruption, emergency response, no, and serious legal and disciplinary consequences. So nagtuo ta, estudyante bitaw ko, di ko makasuhan ani. Oh, ang problema 20 anyos na ka. Karon sa una, military tribunals man to ang naghandle ana. But for now, because of Presidential Decree 1727, ang mga regional trial courts o ang municipal trial courts na ang naghandle
sa mga kaso ubos sa Presidential Decree 1727. Unya, if ang imuhang pagpanghulga about bomb threat, imong gigamit ang imong bomb joke or bomb threat bisan gipost ra na nimo ibutanta sa Facebook or sa Messenger or any other kinds of social media, pwede ka usab pasakaan og kaso nga ni qualify ubos sa cybercrime law. Diin mas bugat ang silot. Okay? So katong estudyante, iharaman to gi-verbal no pagstorya. However, na-adjute mga babasahan, di ba? Na ay mga gipost, na nami gibutang na bomba, blah blah blah. Kana, if these things mo na imong gibutang sa social media, and na-trace ka sa NBI, PNP, o sa panadiha, Cybercrime Task Group, ana. Kung masakpan ka, matrace imong IP address, patay kang bata ka, no? Kay mas dako og mas bugat ang silot sa cybercrime law. Okay? So kana no, may pagpaminaw kani puros kini ni mga taga-Punta Prinsesa ng mga naminaw na to karon. Reynan Padilla Wenceslao and tanang Wenceslao family diha sa Punta Prinsesa, and of course atong avid viewer, listener, follower, tanan na lang Marlon Navarro og sa tibuok Navarro family diha sa Punta Prinsesa. Thank you for watching, no? So unsay mga insidente, nabay mga insidente sa mga eskwelahan na niagi ani mga bomb threat before sa katong argaw na ana, no? So di na lang nato hinganlan ang mga universities, but no naapod to laing university, I think last year ba to, nga gipagawas gyud at tanang students, gipauli na lang gyud kanang as a precautionary measure, maski og kanang kuan ra to siya kanang gisendra, but the management of the school took the time no nga paulion na gyud ang mga bata para ilang ma-investigate na wala kaayoy ma-hassle, no, muna gipauli ang mga students. So naagi mga instances kinitabo. However, walay specific nga Supreme Court landmark ruling kabahin ani, meaning wala kaayoy maabot gyud sa Supreme Court, no, kay kadaghanan sa mga insidente sa eskwelahan masulbad raman sa jud siya sa level sa DepEd or sa CHED, administrative sanctions, o masettle siya sa inquest or sa prosecutor level, either sa municipal trial court or sa regional trial court, no? So wala pa kaayo tay cases kinaabot sa Supreme Court, pa di na lang po nato huwato, no? Maabot kita diha. But very laudable kaayo, no, ang ato ang mga kadagkuan sa DepEd, sa CHED, sa ato ang mga prosecutors diha sa mga korte nato, because sa ila palang level daan masulbad na og matagaan og aksyon ang ingon ani nga mga insidente, no? So ang kaning seryosong aksyon sa eskwelahan, no, natay mga administrative sanctions ana. Ang mga estudyante nga mag-bomb joke o magpadala og bomb threat sa eskwelahan, especially panahon sa exam, wa siguro katuon ba, no, dali rang masuspindi. Worst case, ma-expel. Or pinaka-worst, mapasakaan og formal nga criminal charge sa PNP, NBI, Anti-Cybercrime Group, no? So, arita sa prosecution sa Batanon, kung ang naghimo og bomb joke sa eskwelahan kay minor de edad, kay pasabot kay minor de edad 17 and below. Di ta mingon og 18, kay 18 is legal age naman siya. Pwede na kakabutar, ana. Kana legal age na ka. Meaning, a minor de edad, 17 years old and below. So, i-apply ang Republic Act 9344, kanang Juvenile Justice and Welfare Act. Diin, ipailawm ang kaning minor de edad sa diversion program o intervention imbis nga ildiretso siya sa prisuhan. Okay? So kana atong balikon ha. Kung ang naghimo sa salaod kaning mga bomb joke, bomb threat kay minor 17 and below, ang i-apply sa iya kay Republic Act 9344, Juvenile Justice and Welfare Act. Diin ang bata o ang minor de edad i-undergo siya, ipailawom siya sa diversion program or intervention imbis nga idiretso siya sa prisuhan. Ang pasabot ni ini nga ilawom sa Republic Act 9344
kaning Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ang mga bata nga nakasala sa balaod, kanang gitawag tatog Children in Conflict with the Law, CICL, dili isipon nga ordinaryong mga kriminal nga kinahanglang presohon o isakripisyo sa presuhan nga sama sa mga hamtong. Instead nga silutan pinaagi sa pagpriso, hatagan sila og chance nga magbag-o pinaagi sa mga pamaagi nga makaayo og makatabang sa ilang pagtubo, no? Which is helpful in their development. Mao nang dili sila prisuhon, i-undergo sila og diversion program or intervention measures. So naay duha pod under sa 9344, no? Naay duha ka foundation. Una, ang intervention program. Kisa may appeal sa intervention program, kaning mga minors nga 15 anyos paubos. Kung ang nakasala 15 years old and below, no? Intervention program ang ihatag sa ilaha. Pasabot, bugos nga walay criminal liability o kasong kriminal ang bata. Dili sila pwedeng presohon, apan ipailawom sila og ang ilang pamilya sa usa ka community-based intervention program nga idumala sa DSWD o sa local government unit. Okay? Unsay buhaton na? Counseling, pagpaeskwela, rehabilitasyon aron matudluan sila sa husto nga paagi og pamatasan. Okay, atong balikon. Kung 15 years old and below ang bata nga nakasa, intervention ang buhaton nga program. Walay criminal liability, walay kasong kriminal ang bata, dili presohon, ipailawom siya including iyang parents sa usa ka community-based intervention program. It could either be counseling, rehabilitation, no? Para tudluan sa husto nga pamatasan, husto nga mga pamaagi. Ang ikaduha nga foundation, mo gitawag natong diversion program. Kung ang bata 15 years old and above, 15 years old up to 17 years old. So 15 up to 17. Ang katong usa 15 below, meaning 14 and below. Kaning diversion program buhato ni para sa mga bata nga nakasala 15 anyos hangtod sa 17 ang anyos. Okay? Pasabot ana, ipailawom sila sa proseso kung nakahimo manggani sila og sala nga walay discernment. Unsa may discernment? Walay igong pagsabot kung unsa ang maayo og daotan. Okay? Murag na naman sa ribuot siguro ato mga 15 years old to 17 years old, no? Kana, kung nakasala sila without discernment, pasabot, wa sila igong pagsabot on what is right and what is wrong. Muna'y discernment. Wala, i-process na siya nga, ipasod siya sa diversion program. Pero, kung nabuhat niya ang sala and ma-proven nga naay discernment, kabaw siya daan nga sayop na. No, kung naay discernment o bugat ang iyang sala, diha pa pwedeng musod ang korte. Apan, ibutang gihapon siya sa mga youth rehabilitation centers like, kung sa may example, Bahay Pag-asa, diba? O dili sa mga ordinaryong prisuhan. Okay, maski pag he did that with discernment, pasabot, aware gid siya nga, ang iyang gibuhat sala, it was wrong in the first place. Pwede diha na musud atong courts. But however, adto gihapon sila isud sa youth rehabilitation center like Bahay Pag-asa. No, o dili sa ordinary nga prisuhan. Unsay buhaton sa diversion program aning mga nakasala 15 years old up to 17 years old. Ang kaso husayon ra sa barangay, pulis o prosecutor. Kauban ang biktima ug ang mga ginikanan. Magsabot sila sa angay nga bayad sa kadaot kung naamang gani mga damages nga angay nga bayaran, pagpangayo o kapasayloan o pag-alagad sa komunidad. Community service, maglimpyo,
mutabang sa barangay, mutabang sa eskwelahan, imbis ka moadto sa formal court trial. Okay, I hope klaro na. No, ato balikon, nay duha ka foundation ang Republic Act 9344. Kung ang bata nga nakasa 14 and below, intervention program ang buhaton ana, meaning ipa-counseling, i-rehabilitate, tudluan sa mayang pamatasan, tanan-tanan. Pero ang diversion program will be given to those minors nga nakasala 15 years old up to 17 years old. Kana sila, if wala lay discernment, pwede na sila nga pwede na sila husayon lang sa barangay, sa police o sa prosecutor, kauban ang victim and the parents. Okay? So magsabot-sabot na diha what to do in the course of the kanang pag-rehabilitate sa bata. However, kung ang bata 15 years old up to 17, it would be proven that he acted with discernment. Pasabot no? Atong balikon, iyang nabuhat even knowing na sayop gud to siya. Iya gyapon gibuhat if ma-proven na siya, diha na mosuot ato ang mga korte. However, ang bata di gyud gyapon siya ipreso sa ordinaryo nga presuhan kay adto gyud na siya sa Youth Rehabilitation Center like Bahay Pag-asa. Okay? So mo na siya no? Nganong dili man gyud nato i-propose nga ipapreso. Nga mura na naman ibuot naman gyud ang utana no. Nainungutanan nato ana. Ngano di ba siya ipresohon? Nga ang kanang 16, 17 na naman ibuot. Mag-uyab-uyab naman ganina, ana no. So, ang ingon sa balaod, we will give restorative justice, no? Rehabilitasyon ug dili silot. Ang tumong mao ang pag-ayo sa kadaot nga nahimo sa biktima ug ang pagtabang sa bata nga mahimong maayong mamamayan. Mabalik siya sa saktong daan, matudluan siya sa saktong pamatasan. Ang balaod encourages restorative justice. We rehabilitate and we do not penalize. No, mo na siya'y giingon. Paglikay sa bad influence. Ang mga presuhan para na sa mga hamtong. Kato mga adunay mga seryosong mga gipangbuhat nga krimen. Mga kriminal. O di po tanan nga nas presuhan no, kriminal. Kaya nguban ana, lang na frame up, walay kwarta bayad sa abogado, ana no. So dili tanan nas presuhan, but ang presuhan di gud siya para sa mga bata. Kung ibutang dito ang mga bata, mas posibleng mahimo silang musamot kadautan. Oh, no, kami influence man. Katungod sa bata, giila sa balaod nga ang utok og emisyon sa bata nagtubo pa og dako kayo ang posibilidad nga mabag-o pa kining mga bataa. No, so our laws are still very hopeful that these kids will still have a bright future by giving them the chance, by leading them the right way always, no. Mo nang naagyud tay mga collaboration between the school, the barangay, the parents to make sure that our kids kanang magdako gyud sila nga nasa saktong daan kay ang ilang utok og emosyon nagtubo pa na even up to sa kailang edad no karon. No, so naminaw na to karon. Niabot na gyud ang atong another avid viewer, follower, listener, tanana. Konsehal sa Tuong, Barangay Konsehal Fe Abelgas Deodoro. Ngon. Sige siya po, tano, parang ka nagsugod kons. May pagpabina naman niya Konsehal Fe ni Ma'am Joanne Johnson. O, ningon si Marlon na ami bag-o anak nga case cons pero bullying lang siya. O, di siya lang. Di na tubot ang aglang kay dili daghan na kayong kaso no nga mga nitabo tungod na din bullying mo di siya pwede ilang lang o anya kanang nindot sa siya nga pamaagi nga kani mahibaw tanong nga unsa di ay dapat buhaton if ang usa ka minor makasa no idiretso ba nato sa police i-turn over ba nato sa DS iagi pa ba nato barangay ingon ana. So mo na nga usa sa ato ang advokasya karong adlaw nga ato ang madiscuss very lightly
ang Republic Act 9344. No, mo to siya gidiscuss na to ganina. Inigbalik na to, hiskutan na to kaning giduso sa resolusyon ni Konsehal JP Labelia about metal detectors. O kana, wapata maghuman ana ha? Kaning gihangyo sa PNP about sa red flag sa mga kabataan. If tamoy bantayan na murag red flag ni mataa ay murag na siya something ana ato nang i-report sa PNP aron matagaag aksyon ato nang iskutan taud-taod ug unsa pa transparent na bag sa mga bata ato nang iskutan no kay murag hangtod karon wa gyapon tay kuan wa gyapon tay kanang sana concrete kaayo nga solusyon kabahin aning ato nga problema karon sa atong mga eskwelahan. So ato ning iskutan kana tanan-tanan inigbalik nato human aning mubong pahinumdum. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masaayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactopaffy, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopaffy para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopaffy every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopaffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity,
TB, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopaffi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Mayo pagpaminaw pagbalik diri sa Chika ug Advokasya, oras nato karon alas 12:39. So niingon si Marlon Navarro while ga commercial, ingon siya, angay gyud patagmon kon kay lahi na kay mga batan-on ron, wa na mga respeto. No mo na nga nagyud tay intervention to make sure that these kids no nga naapamagyud sila. Kuan na sila no kanang murag kuwangan lang gyud siguro sa guidance inana. So mo na atong buhaton, tabangan nato ang atong mga kabatanunan, no? Unya, ang kaning gisugiyot ni ko sa JP Labella, tao-tao na pud gyud nino nga sa request or gihangyo or request hangyo mo man oy. No, sa mga eskwelahan ang kaning pag-awhag ni Konsehala Edgardo G.P. Labella II nga tanang private and public school sa Cebu magbutang og metal detector sa ilang mga entrance sa eskwelahan aron mapalig-on ang seguridad sa mga tinun-an, magtutudlo og uban pang kawani sa tunghaan tungod sa nagpadayong bomb and shooting threat. So kani murag nataw-tauran gyud ni siya nga issue tungod kay we are looking for perfect ways nga mga pamaagi unsaon nga malikayan jud nato ang susamang incident ug makahibaw ta unsaon siya approach nato sa ingon ana nga mga incidents. So gitumbok ni Labella ang kaluwasan sa mga tinun-an ug anaa sa sud sa maong komunidad nga mo'y usa sa labing importante nga responsibilidad sa syudad. No, ilabi na ang mga tinun-an nga maoy dali kaayong mahimong biktima sa maong mata nga insidente. No, so kana gihiskutan usab sa naaprubahan nga resolusyon sa Republic Act 10627 kun Anti-Bullying Act of 2013 o Department Order DepEd Order number 40 Series of 2012 kung DepEd Child Protection Policy. Diin, obligado ang mga tunghaan sa pagpatuman og mga palisiya aron mapugnan ang bullying og uban pang hulga sa kaluwasan sa mga tinun-an. So naapod na no apil na naana sa Section 16 sa Local Government Code of 1991 nga adunay katungod ang mga lokal nga kagamhanan atong syudad, atong munisipyo sa pagpatuman og mga lakang nga mapanghingusgan ang security sa mga lumulupyo ilabi na ato ang mga students. So para kang Konsehal JP Labella, practical ang paggamit sa metal detectors aron nga mapugnan ang pagsuot sa mga armas sama sa pusil, kutsilyo o uban pang hinagiban ug aron madugangan ang proteksyon batok sa posibleng dili maayo nga mga panghitabo. So girecommend usab sa kato nga resolusyon nga ang DepEd City Division makig-alayon sa Committee on Education sa Konseho sa Syudad. So I believe ang chair karon nga bag-o nato no sa Committee on Education diha sa Cebu City kay si Kapitan Konsehal ABC President Liga ng mga Barangay President Franklin Ong. So makig-alayon no ang DepEd Cebu City Division makig-coordinate ni Councilor Franklin Ong sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office og ang Cebu City Police Office aron makaumol og mga teknikal nga giya alang sa husto nga paggamit sa metal detectors ug uban pang equipment alang sa pagpahugot sa seguridad. So kana mangayo tagtabang ana sa syudad, metal detectors, kanang sa PNP mangayo po tag additional nga mga police force nato nga kada eskwelahan na ay pulis. Sa ato mga kabaranggayan, pabutangan dyan natong tanod. Sa mga eskwelahan, especially sa PTA, ato nang i-organize ang parent patrol. No, kanang parent volunteers na maupoy mutabang sa sulod gud mismo sa eskwelahan. So sa habig sa opisina ni Mayor Nestor Archival, pinaagi sa iyang Chief of Staff nga si Kenneth Shazar,
Ingon siya nga nagki-coordinate pa ang syudad sa mga supplier sa pagpalit og handheld metal detectors. No, so, ki-check pa sa syudad kung moagi pa ba nig bidding or canvassing kay if it's less than 2 million, pwede canvas. Nya nag-coordinate na pud sila with suppliers so they can also distribute kani mga handheld metal detectors sa mga eskwelahan through the local school board. So dako kay nagtabang mayor kung no, ato nang matagaan og priority, no? Murag apil siguro gyud nato siya sa priority measures nato. Tungod kay always man gyud, no? First, yun nato ang welfare sa mga kabataan because these kids, kani sila mo ay vulnerable, usa sa mga vulnerable sectors. Mga dili kaayo makadipinsa sa ilang mga kagalingon. Munang naata to protect them. The school, the family, the barangay, the local government unit, and magpasalamat na tayo in advance no, ni Mayor Nestor Archival if mahatag yun ning mga handheld metal detectors. Unya, magpasalamat na lang po tag-advance sa ato mga kapulisan, especially sa PNP, sa bisag asa nga mga stasyonan, if maabot na ta sa time na mag-training na ta, labi na sa physical training sa ato mga parent patrols, no? Kana siya. So, at least kanang daghan na tang mga nagtutok, no, nagmonitor sa ato ang mga eskwelahan. And speaking of PNP, no, naadi sila gipaabot sad kani para sa eskwelahan, para sa mga ginikanan, most especially sa pamilya gyud ba. Kay niauhag si Police Colonel Ricky Sumalde, kanang City Director nato sa Cebu City Police Office, nga dili pasagdan ang mga red flags sa ato ang mga students. Og i-report dayon sa kapulisan if ever na atay babantayan no nga ayay murag red flag ni, aron malikayan ang hulga ngadto sa seryosong insidente. So we will already diha pa lang daan na level sa ato pa lang panimalay sa ato pa lang community ato na nang ma-resolve sa wala pa'y nahitabo nga any serious incidents. Kay niingon si Colonel Sumalde, ang seguridad sa mga eskwelahan dili mahimong ipasan lang sa kapulisan. And that's right, no? Sakto gid na. Ilabi na kay ang mga ginikanan, ang mga magtutudlo, ug mga sakop sa ato ang komunidad mao ang mas duol sa mga estudyante ug mas nagunang makamatikod sa mga kausaban sa ilang pamatasan. Kitang mga ginikanan, kitang pamilya, kitang kauban sa usa ka balay, kita ang pinaka-first nga makabantay na there's something wrong with my kid. Nga murag nalain iyang batasan, murag nalain iyang priorities. Mayong tato kong nalain ang priorities into good light. Nga lahi man, murag, kana mo na kita ito red flag, no? So nagtuot ang red flag sa uyab-uyab ra. No, red flag mo na imong boyfriend. Inana, dili ra na siya sa manag-uyab ha or sa relasyon. Pwede sa ta makakita og red flag. Kabahin aning kana makita na to na naagyud ako kay kausaban sa akong anak. So kana murag tan-aw nimo. Di ba naman to yung documentary nga. How did you know na ang imong anak gibuli? Kanang inig-uli, diretsyo sa kwarto, magsige hinuktok. Kung inigkaugma, di siya ganahan mo eskwela. Murag na siya gikahadlukan in ana. So kana nga mga butang, di na to pasagdan ingon ana or nahimo na siyang violente kasi sige di siya tan-aw aning mga pina-action star diha sa social media kana kitang mga kauban sa panimalay, kitang nag-usag puyo sa panimalay. We are the first ones to detect na something wrong sa bata or sa imong igsuon, sa imong anak. Inana. So kana kung atong ma-monitor ang mga suspicious activities or maka-identify dayon ta nga ka posible red flag ni taliwa sa atong mga estudyante o mga anak, kinahanglan ipahibalo dayon sa mga ginikanan sa ato ang mga puwersa sa kapulisan. Not nga para ato silang ipreso. Kay para ang sayong pag-report, early report, no? Sayo na to gi-report ug ang koordinasyon makahatag og higayon sa kapulisan
and other agencies, relevant agencies, nga maandam ang hustong security measures, dali nga makadeploy og personnel og matubag ang hulga sa dili pa kini mo grabe o sa wala ba gyud mahitabo ang pagpanghulga. Murag kanang kuan ba, kanang sa planning stage pa lang naputol na siya. Kana no, dili na sa pag-cause of panic, no. Kay when we report something like that, ang atong police force and other relevant agencies think sila of ways no nga di na madayon or walay mahitabo nga bati nga because anang na identify nato nga red flag. Okay, niingon si Colonel Sumaldi, ang Philippine National Police mao ang immediate responder sa bisan unsang insidente. Ang sayong koordinasyon nagtugot kanila nga magtinabangay uban sa mga partner government agencies aron maandam ang gikinahanglang mga security preparations ug ipatuman ang paspas nga pag-deploy sa mga personnel. Gitataw sab ni Sumaldi nga mas sensitive ang pagduma sa mga kaso labi na kung minor de edad ang nalambigit. Di gyud na pwede nga kana nga kasi tumuan lang nimo og pagdala ang minor de edad na patay dako jud kay kag problema ana no kana no. So ingon si ang police protocol, suma sa police protocols ang opisyal nga pagpangutana o pagkuha sa kustodiya sa minor, official na kuan ha pagkustodi sa bata, kinahanglan adunay presensya sa ginikanan. Dili nimo pwede bitbiton ang minor na wala ang ginikanan or legal guardian or social welfare representative. No, kanang minor de edad, grabe ka na protected sa atuang balaod. Di na nimo pwede bitbiton dito sa police station without the presence of the parents, the legal guardian, or even a social welfare representative. Kaya nga naman, because we protect the rights of the child. Importante gid kay na. Di na nimo pwede tumuan ang mga minor de edad kayong town. Imbis ikay nitabang, ikay prisuhon. Kay pataka lang kadiha, no? Kana, our laws are there to protect, number one, the rights of our children. So kana, dako dyan kayo ng kuan, issue. O kanina, napod nila yung issue. O daghan kayo ni-react na kuan ni, transparent bags sa mga bata. So naay suggestion, no, nga mo gamit na lang og transparent bag sa mga bata. Para daw masayon, para sa mga magbantay sa mga eskwelahan, nga sa pagtan-aw no kung unsay suot sa bag o kung unsay gidala sa mga bata. Ingon ana, mas mapadali aning paagiha ang inspeksyon. Kung magamit ko ng transparent na bag, tinuod man, mas dali gyud ang pag-inspeksyon. Kay transparent ako na daan. Di na kakinahanglan og sub-sub kaayo pag-inspeksyon diha. Pero nay nangutana, practical ba kaha ang paggamit sa transparent bags? So apil na no, na ako'y gibasa ganina pero di magud nila ipasulti ang ilangan. Ngano man, di sila muuyon aning transparent bags. Una, naiuna nga rason, taga kuan ni siya, clue na lang, taga barangay Bulacau. Ingon siya, una, wala pa'y baligyang transparent bags nga lig-on nga kayang makada sa tanang mga libro o mga gamit sa mga bata. Labi na kaning public, karana daghanang libro. Unya, wa pa tay mga proven kaayo nga mga transparent bags nga lig-on nga kaya jong mo haom ginang pila ka libro, 8 o siyam. Na 8 po siyam ka notebook. Awa na. Ana no. Ya, dili kayo issue kung mo take exam. Usually, ang dadon na mo take exam, transparent bag man, bar exam, board exam, transparent bags na may gamiton. Okay ra na kay mong sud, snacks, ballpen, lapis, notes gamay mo na may sud. Pero kung transparent bag, murag wa pa kay tay lig-on nga mga transparent bags karon nga mo kaya og siyam ka libro, siyam ka notebook, napay ubang mga ipangsud. Kana, muna yang concern, kani taga Bulacau na siya. Kaning ikaduha nga punto nga ning react pod nato,
taga Barangay Talamban sad ni. Oh, labang sa Tas Norte. Ingon siya, kung transparent bag, nagpasabot ba kuno nga ginama kini sa plastic material? Kung magsigi og kagisi sa inadlaw-adlaw nga paggamit sa mga bata nga pirming nagdala og daghan kay mga libro, dako kayo gasto mga ginikahanan kay sige makagisi. So sige sa kagpalit. O sige sa kagtahi. Babe ka kung ginama sa plastic inigtahi magisi ra gyud gihapon na, no? Kana mo po na yang concern, no? Ganing mga interaction ninyo ato ginabasahon kay valid man na. That's your point of view. POV. Kung sa Reels pa, POV na siya ninyo. So, importante gid kayo na. Sunod, interaction. Gikan sa Municipality of Liloan. Di lang ito yung pangalan kay murag basin ko nagbalikan siya sa ba. Ingon siya, murag masupak ani kung mo gamit kuno tag transparent bags, murag masupak kuno ang gipangtudlo ngadto sa mga bata bahin anang paggamit og plastic tungod sa polusyong dala niini. Oh. Plastic pa gyud no basta transparent no. Napay transparent bag na gamit sa cloth. Gamit. Di siguro plastic yun no. Kana nasa siya punto. Kaya kung gagamit ana plastic, sumurag ning sukwahi ta sa gitudlo na to sa atong mga kabataan nga iwas plastic. Oh, nanagaytay no to single-use plastic. Kana sandubag ninyo? Maabot ka ng panahon nga nato dahil no, magamit sa sandubag. Maabot ka ng panahon nga bawal na gyud ang single-use plastic. Okay? Magdana lang tag ikubag. Magdana lang tag netbag, buyot, basket. Balik ta sa karaang panahon nga mangumpra ang gamit kay buyot. Nambot kay ila ba magbuyot mo na siya. Kani naay laing interaction. Taga Municipality of Tabuelan. Ingon siya, kung transparent bag ang ipagamit sa mga bata, pabor kaayo para sa mga kawatan o tulisan nga biktimahon ng mga bata. Permanente na noon silang mabutang sa risgo. Sa dayon pa lang nilang pag-adto sa mga eskwelahan. Nasa siya point, no? Naay mga bata dunay dalang mga gadgets nga gamit kaayo silang pagtuon. Like cellphones, laptops o tablets. Kani pasabot siguro ani mga senior high, college, no? Nga magamit og mga cellphones, laptops o tablets. Asa man na nila ipamutang na di maklaro kung mo gamit ang transparent bags. No? Uir kay kung pagkastorya pero reaction na to siya. Lain-laing mga pamaagi ang gihimo sa nagkadaiyang mga eskwelahan aron palig-onon ang proteksyon sa mga tinun-an o mga magtutudlo. In fact, naaunta ganit ay himuon nga nationwide active shooting drill karon untag simanaha sa tanang mga tunghaan, but wala ni siya nadayon subay sa tambag sa mga experts sa psychological effects sa mga bata. Basin, dili pa ingon anak ka ready ato ang mga bata into simulation exercises like pariha aning active shooting drill. Basin ba? Ato sa sila siguro andamon emotionally. I don't know how to do that. Mga siguro tagtabag sa ato mga experts, no? Ato ang mga tagtabag sa opisina ni Konsihala Michelle Abelia Siliona, no? Mga tagtabag sa ato mga psychologist. Kana kung unsaon nga ma-effective ang kaning active shooting drill sa mga eskwelahan. Should we prepare our students emotionally? Or kana, ano ako kabaw? Galibog sad ko. Ato lang tun-ana, magdungan tagtuon guys. Ingon ana. So mo nang, ingon si Darrell James, ingon siya, nganong dili na lang mo instalar og saktong metal detector sa mga entrance sa matag eskwelahan ug istriktuhon ang physical inspection. Kana. Unya, naputoy ni sugyot. Di na lang pasudlon ang mga sakyanan. I-drop off na lang ang mga bata. Total, ang mga bata naka-adjust naman. Especially sa public schools and even sa private schools. Ang public, murag mag-mental health wellness break naman ang public inig September 10 to 15. So meaning, ang term 1, human na. Pahuman na ang term 1. Meaning, ang mga bata naka-adjust na. So maybe by start sa term 2,
kuan kuno nay suggestion nga kung pwede di nila pasudlon ang mga sakyanan sa eskwelahan, mga motor. Kay para wa na kaayoy o kay di ba ang katong incident last mabantay nga nagdala di siya something. Nagdala siya armas kay nisakay siya. So sakto pud no naapot siya point na kung pwede di nila pasudlon ang mga sakyanan. Kanang except sa mga maestra nga naay sakyanan. Syempre asam nila i-park, manood ba gyud na kay mag teachers man no. Pero kana igo lang maghatod, i-drop off na lang siguro nato ang mga bata. But depende ra gyud na sa eskwelahan, depende sa PTA, naman tay mga PTA, Parent Teachers Association sa kada eskwelahan. Kana pwede ka na ma-implement no, depende ra gyud na naman tay General Assembly before sa card day, kana pwede na hisgutan dito. Okay, may pagpaminaw Mama TJ Liquido o lami kani siya mubuhat og cake no, taga-buhisan kung gusto mo order cake lami og affordable pwede kayot si TJ Liquido o kana siya, ako na siya pabayro ng endorsement dire. Okay, para sa last nato kagamay lang katag oras insaktong alauna na gyud. Kani kuan na lang ni siya ha kanang segue na lang ni. So instead of karon tuiga, instead of katong naandan nga pasigarbo sa Sugbo, ang giplanuhan ni Governor Pambari 4 mao ang halad sa pagtuo. No nga iyang gipasalig gamay ra gyud ang magasto sa probinsya sa Sugbo. Mas gamay ang igasto ni ini sa pag-host sa halad sa pagtuo 2026 kumpara sa kapin 200 million nga nagasto kani adto sa pasigarbo sa Sugbo. So, ingon si Cebu Provincial Government Chief of Staff James Canoy nga dili gani moabot sa 20% sa maong kantidad ang budget alang sa halad sa pagtuo. Kay naara kuno na mokabat lang sa 18 million to 19 million. Sa kinatibuk-an na nga activity. Apil na ang subsidy o guban pang mga panginahanglanon sa celebration. Okay, kana gitangtang naman ang cash prizes kay himuon na ni nga non-competitive ang halad sa pagtuo compared sa naandan nga pasigarbo sa Sugbo. No kana kay ang previous kuno nga 2024 nga pasigarbo sa Sugbo ni abot og 255 million ang nagasto. Apil na ang 200 million nga subsidy o 55 million nga cash prizes. Kana so kanang ang gastuhan kuno karon apil sa 18 to 19 million ang tag 2 million sa mga moapil nga contingent. So unsay mga festival presentations nga ning confirm dito ni Governor Pambari 4 ang Sinulog sa Carmen apil, Tuba Festival sa Bourbon, Bisnok Festival sa Dumanhog, La Torta Festival sa Argao, Hinulawan Festival sa Toledo, Dagitab Festival sa City of Naga, ug ang Kabkaban Festival sa Karkar City. So kana makatabang sa pagbino sa gasto ang desisyon nga dili na lang himuon nga kompetisyon. Halad na lang gyud siya, offering na lang gyud. Mo nang makasave ang Kapitolyo kay wala na may cash prizes. Instead, hatagan ang kada contingent og 2 million para sa ilahang practice, ingunana, no? Unya, ang katong karoza, tagaan og 100,000 compared sa last nga 30,000 ra ang gihatag. So, mura na gastuhan sa Kapitolyo. Ang abang po di ay sa Abiliana, Cebu City Sports Center, ang magasto kuno is 200,000 to 300,000. Mao nang nihangyo ang Provincial Tourism Office ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga mangayo sila discount sa rental fee. So mura na gastuhan sa Kapitolyo 18 to 19 million. Nga 2 million para sa mga contingents, 100,000 para sa karoza, ang abang sa Cebu City Sports Center nga mangayo sila discount ug ang 10,000 ka mga food packs para sa mga mutanaw. So, ang first 10,000, matagaan gyud og food packs na puso, na nguyong siomay og tubig. No, ipanghatag para sa mga mutambong, mutanaw sa mga spectators nga moapil, mutambong sa halad sa pagtuo. No, kana, na ingon po si GovPam nga di na natudugayon ang programa, dapat 7:30 human na.
O, di ba? Ang usual na to, after tungang gabi napay nanayaw. O, karon ang gusto ni GovPam Bari 4 nga, 7 to 7:30 na taman ang program. Nga naapod si Martin Rivera, atong Concert King, na-appeal na siya. So muna, ang last na lang yun, ningon si GovPam, kire-structure nila ang pasigarbo sa Sugbo, gihimo nilang halad sa pagtuo 2026, aron makapamino sa gasto. Apan, magpadayon gihapon ang suporta sa mga local government units, no? Kini usa ka selebrasyon sa pagtuo og kultura nga maghiusa sa mga festival sa nagkalain-laing munisipyo ug syudad sa Metro Cebu. No? Diin gilauman nga moabot sa 10,000 ka mga tawo ang motambong. So kana hopefully dai taga Cebu City na contingent mo appeal kay murag mo appeal ra bagyod ang Lapu-Lapu City. No kana. So kana no maato hopeful kay taana makatambong taning ka halad sa pagtuo kay libre ra na sa publiko. Oh, but of course, kontrolado ang pagsulod diha sa Cebu City Sports Center og first come first served ang access. Kana siya. So very excited na kay ta para sa halad sa pagtuo. No, kay mo ni siya kuan. Mo na gid ko ni ang pinaka gamay kaayong magasto nga celebration but still very memorable gihapon sa mga Sugboanon. No, unya wa na magitaigong oras, 1:05 na gyud sa atong orasan dire. Di ta pwede malate kay mapasmo ako technician si Kinon Siniza, no? O so wala na gitaigong oras. Magkita-kita tabalik mga kachika o mga kabantay inig Lunes pohon. Kay bisag holiday, why holiday sa Bantay Radio Cebu. No? Si katawa niya Kinon. Magkita po na taoy inig Sabado sa atong Dear Ate G, 1:00 sa hapon. Mauna no, so daghang kay salamat sa pagahin namo. Apagahin og oras uban kanamo karong adlaw. Daghang salamat sa ato mga interactors. Salamat sa inyong mga reactions. Salamat sa tanang nagtanaw ug naminaw sa chika ug advokasya diri sa Bantay Radio Cebu. Dili lang dinhi natapos sa gatong advokasya sa usa ka malambuon ug hapsay nga syudad ug probinsya sa Sugbo. Sugod pa lang kini sa atong paglihok gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlaw ug hinaot nga ang mga pagtulun-an nga inyong nadawat, inyong madaladala bisan asa kamo moadto. Mag-uban kita pag-usab karong Lunes sa chika o advokasya. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radio, sa atong CEO, Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa atong Station Manager June Carillo, og sa akong partner technician Kinon Siniza. Kini si Kabantay Grace Bakero nga nag-ingon padayon sa pagpakabana o kini ang chika o advokasya. Mayong hapon. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Hour service Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching all button cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band. El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.